Yung ano, January kasi, Bible ano to, Bible month, di ba? Bible month. National Bible Month. So yung January, hindi tayo gana nag-focus sa Bible, no? So meron tayong mga Bible dyan, nahuli na. So kung meron tayong bibigyan, bigyan nyo. Okay? So bali ang gawin natin na mag-aaral tayo about Bible, no? Okay. Yung mga preachers natin, mga lalaki natin, yung mga Bible nyo, sulatan nyo ng mga lessons. So, ito, pag ito dala ko, yung dati kasing Bible ko nawala, puno ang lesson yun. Para pag tinawag kayo, automatic. Ito, pag tinawag ako, ito. Dito meron akong preaching. Tatlong preaching na yan. Kaya pa lang, tatlo na yan. Ito, tatlo rin to. Tatlong preaching na yan. Isang page pa lang, meron na akong 6 na preaching. Napakita ko sa inyo. Yan o. Ito, hindi ko pa nasulatan dito. Special yan. Diba? O. Yan o. Dito, may 2 preaching ako dyan. Dito, may isa rito. O. Ito, merong 2 preaching. O. Dami na preaching, di ba? In between doon sa mga halimbawa, yung katapusan ng Genesis 6:2. Kasi may bakante dyan. O, may preaching yan, no? May preaching dyan. May preaching rito. O. May preaching eh. Kaya pag tinawag ako, pag napipikit lang, ay, wala tayong mensahe ngayon. Okay, di ba? Kasi, halimbawa, dito sa ito, Second Chronicles, yan, yan, no? Preaching dyan, o. Pambihira, o. O. Preaching dyan, o. Yan, o. Preaching dito, may isa dito. May isa rito, o. Alam niyo yung dati kong Bible na nawala? Kahit dito sa maliliit na to, meron. Grabe. Kasi pagka nakikinig ako ng mensahe, nagumagawa na ako ng mensahe. Ngayon kasi hindi ko na ginagawa dahil meron naman kasi cellphone, di ba? Yan, halimbawa dito sa Proverbs o Psalms, kalagitnaan. O, meron yan. So, katapusan ng Psalms, meron. O, yan o, Proverbs, meron, no? O, so, katapusan ng Psalms. Basta may mga bakanting konti, mensahe yan. O, yan o. Dulo ng Bible. Diyan o. Preaching, meron. Dito, pag nag-preach ako sa patay, nandiyan na. Death. O. Meron yan. Dito, wala pa. Meron. Kaya kayo, may blessing kayo, mensahe, sulat nyo dyan. Okay? So, Bible tayo. Gusto ko sana, isingit natin sa Bible na meron na tayong pledge allegiance to the Bible. Saan Joshua? Joshua lang may wala siyang pledge to the Bible. Kaya pag nagsimba tayo, meron na tayong Bible attendance, ha? Magdala na tayo ng Bible. Kasi baka kako, ang itaas ninyo cellphone, eh. Pagandahan ng cellphone. Hindi ganon. Okay? Ang alam ko sa na-pledge is I pledge allegiance to the Bible, God's holy word. I will make it a lamp unto my feet, and a light unto my path, and I will have its word in my heart, that I may not sin against God. Pero yung sa National Baptist Day, iba eh. Parang, pledge allegiance to the Bible. Saan si Joshua? Joshua, nasaan? Kaya Josh, kami dito. Joshua, kami. Ha? Huwag ka magbagal nila. Dali. Sayang yung kapapuhan mo eh. Kaya, dali. Oh. Parang yata, this is my Bible. Ano ba? Meron ba dyan? Bating nga mami. Para memorize na natin, ha? Pa-plus mo nga dyan. Pwede. Para every Sunday, meron na tayo yung pledge allegiance to the Bible. Okay? Bigay mo kayo kay Lisel. Pagkaanto ka, pati pangalan, hindi mo na malalaman eh. Okay? Sige o. Diyos, halika Diyos.
Parang nakalagay doon, it tells me who I am, what can I become, yun yung nandun sa National Love this day, ba? What can I become? Ano ba yun? I-send mo na kanina sa akin, mami. Send mo nga. Pasend, mami, pasend mo sa akin. Oh. Send mo dyan, paano mga, Alicel, para memorize na natin ngayon. Okay? Mabasa mo natin ang Bible habang ginagawa nila, no? Psalms 119, verse number 89. Okay? Psalms 119, verse number 89. Maaaring tumayo tayo at tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. Okay? Psalms 119, verse number 89. Nakita niyo na? Okay, basahin natin. Ready? Read. Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Pagdating sa 105, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Okay? So tayo po ay manalangin. Heavenly Father, thank you for your words this afternoon. I pray, dear Father, na kayo po'y mangusap sa puso't isipan ng bawat yasan. Lahat na ito aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa plano ng Kristo, sa aming Diyos sa balidas. Amen. Okay, please be seated. Okay. Yung Biblia, ito, dapat kayo ay, mga kapatid ha, wag lang yung display nyo sa bahay ito. Yung display lang. Hindi ito display ha. Ito po ay binabasa po ito. Amen mga kapatid? Hindi lang binabasa, ito ay ipamuhay. Ibig sabihin ko, anong meron dito, ipamuhay mo. Pag sinabi dito na huwag kang magnakaw, huwag kayong magnakaw. Pastor, meron bang nakalagay doon? Mangupit? Wala naman. Kupit. Wala salitang kupit dito eh. Kaya yung mga anak na mangupit, kasi walang kupit eh. Nakaw kasi nakalagay eh. Oh. Yung mga pilosopong tao ba? Oh. Oh. Pastor, di ba, bawal yung a bishop must be a husband of one wife. Oh. Meron ba nakasabi dyan na yung membro? Wala eh. Pwede pala kami mga membro. Okay, mga kasi hindi naman lahat isulat dito. Pag sinulat yan, makakakapal yung Bible natin. Oh, di ba? Oh. Tingnan natin kung masin nila. Wala pa naman mami. Hindi mahanap, yun lang. Okay. Dahil hindi mahanap, mag-statistics muna tayo ng Bible ha. So itong Biblia ay galing dito sa langit, dumating sa atin. Hindi po ito print doon sa langit ha. Wala pong printer doon sa langit at binigay dito na hulog. Tinamaan ang ulo mo. O ganon. Okay? Ito po ay dumating ito ayon sa kapanahonan. Diba? Panahon nila ni Moses. Binigay niya yung 5 libro. Tapos sumunod yung mga panahon na nadagdag. Kaya ito ay naisulat for a period of 1,500 years. 1,500 years. Sinulat ito. Okay? At ang manunulat dito ay 40 to 44 writers. Okay. May pera yata si JC. Siya magbibigay ng price. Mag-price muna tayo. JC, price. May pera ka, JC? Mag-Bible statistics muna tayo. Ang Bible natin ay merong 66 books. Tama? Merong chapter ito na 1,189. May verse ito na 31,102. May words ito. Lahat ng words dito sa King James ay 783,125. Ang letters lahat dito ay 3,116,480. At ang Biblia natin, alam nyo kung ilan ang pangako sa Biblia? How many promises do you have in the Bible? Dali ka, ilan ang pangako ni Raymond? Ha? Isa pa lang, Si Adrian kasi nangako kay Lisel eh. Ikaw lamang ang aking mamahalin. Mababihira, no? Oh. Oh, yun.
So, ang pangako sa Biblia ay mayroong 1,260. Ilang utos meron sa Biblia? Akala nyo, 10 commandments lang. Ang Biblia ay mayroon pong 6,468 commands. Okay? Ilang prediction meron ng Biblia? Prediction. Pula. 8,000 predictions. Ilan na yung natupad? Fulfilled prophecy. Fulfilled prophecy is 3,268. Okay? Unfulfilled, 3,140. Ilan ang tanong sa Biblia? Gaano ba karaming tanong sa Biblia? Umabot ang tanong ng 3,295. Ano ang pinakamahabang pangalan sa Biblia? 20 pesos. 20 pesos, ha? Ha? Iba ka ni Sar? Hindi. Oh. Hindi. For 50 pesos. 50, may 50 ka, di ba? O, 50 lang. Saan magbibigay? 50 pesos. Oh. For 50 pesos, ano? Ha? Ha? Dito sila? Longest man yan. Mahaba buhay niya. Pero hindi ibig sabihin mahaba ang pangalan niya. Oh. 100 pesos. Magbibigay si architect. Oh. Oh, okay, 100. Oh. Linis mo yata. Inano mo yata sa ano eh. Wala yan. Ano yun, di ba? Oh. Isaiah chapter 8 verse 1. Nandoon, no? Di ba? Kaya hindi ko mabanggit-banggit eh. Di ba? Maher. Buksan natin yung ano. Tingnan nyo. Isaiah chapter 8. Isaiah chapter 8. Moreover, the Lord said unto me, take a great roll and write it in man's pen concerning Maher Salal Hasbats. Kala ko hashtag eh. Hasbats. Di ba? So, mahaba. Okay. Then, forfeited kasi inano niya. Ginogol niya eh. Okay. Tama ba? Ginogol mo? Sinners niya, no? Wala yan. Oo. Pambira, isandaan na sana yun. Milk tea na yun, ano? Longest verse in the Bible. 20 pesos. Ha? Ha? Ano yan? Esther. Okay. Okay. With 78 words. Ito. For 1 peso. Shortest verse in the Bible. Alam lahat eh. Yun yung sabi sa kanila, Jesus look, ano? Yun yung pinakamaiksing verse, but 1,000 sermons. Why Jesus wept? The tears of Jesus. When Jesus cried. Di ba? Mga gano'n eh. Daming preaching dyan eh. Kaya, ano yan? Secret weapon yan ng mga babae. Luha nyo. Kasi pagka iiyak kayo, naaantig yung damdamin ng mga lalaki. Pero pagtaasan nyo ng boses, aawayin nyo, matitrigger ang pagkamatso niyan. Di ba? Lalo kayong sasaktan yan. Pero pag iyakan nyo, wala. Dapa yung mga lalaki. Kaya secret weapon nyo yan. Parang ano yan, parang atomic bomb. Okay? Kaya dapat i-memorize nila yan. Panginoon nga, umiiyak eh. Okay, next. Next. Ayun, nasagot na ito ni Raymond, longest chapter. Okay, sabi ni Raymond, Psalms. Okay, binasa naman natin. Okay? Okay, number of times the word of God appears. Ilan ang pangalan ng Panginoon nag-appear sa Bible? 4,094 times. Number of times the word Lord appears. Kanina, the word God appears. Ano? So, it is 6,781. Okay? Ito, number of languages the Bible is translated. How many?
Ha? Hindi. Hindi yung ano, yung paano isinulat. Yung na-translate niya ngayon, modern times. Oh, mga year 2000 siguro, 2000, mga ano lang yun, mga 1,200. Pero ngayon, umabot na siya ng kulang-kulang 5,400. We have 7,800 dialects all over the world. Parang ang na-translate niya ay nasa mga almost 5,000 na. Okay? May mga tao yan na talagang walang ginawa kundi mag-translate ng Bible. Translate. May kaibigan ako, walang ginagawa yan kundi mag-aral, magbasa, translate, basa, translate. Pastor Kim, pumunta rito, nag-translate siya eh. Translate niya eh. Sa Pilipinas, marami tayong translator. Pupunta ka ng Bicol, may Bicolano version. Yung translation. Punta ka ng Leyte, merong waray-waray. Punta ka ng Cebu, may Cebuano version. Punta ka ng Zamboanga, merong Chabacano version. Punta ka ng Ilocos, may Ilocano version. Punta ka ng Pampanga, may Kapampangan version. Diba? Ang daming version ng Bible. Okay? Yan. Ha? Dami. Next. Old Testament tayo, Old Testament. Okay. Old Testament. Shortest book in the Old Testament. Ha? Obadiah. Shortest verse in Old Testament is, verse Chronicle chapter 1 verse 25. Sa New Testament tayo. New Testament. We have 27 books, 260 chapters. Ang verses dito ay nasa 7,957. Ang middle book is 2 Thessalonians. Middle chapter is Romans 8, verse 8 and 9. The smallest book in the New Testament. Third John. Pinaka-next yan, Third John. Hanapin nyo, andyan lang. Okay? Okay? Sige, longest chapter is Luke chapter 1. Longest book is Luke. Longest verse is Revelations 20. And shortest verse is John 11:35. Okay? Dito mga kapatid, maraming mga politicians, famous politicians in the world, including sa Amerika, ano ba yung masasabi nila sa Biblia, ha? Kung kayo ang tatanungin ko, anong masabi ninyo sa Biblia? So, meron kayong masabi, di ba? Sasabihin natin, ako, masabi ko sa Biblia, ito yung mga salitang nagbabago sa akin. Okay? Pag kayo naman, pwede yung anong gusto nyo sabihin, di ba? So, yun. Kasi nung ako yung naligtas, it was the time also na mahilig ako magbasa ng libro ni Karl Marx. Yun. Nila ni Lenin. Yun yung mga favorite ko eh. Karl Marx. Si Charles, mahilig din sa libro eh. Kaya tinuturuan niya yung mga kapatid niya na this summer, mag-aral sila ng mga libro. Okay? Ano yung sinabi ng kuya nyo? Basahin nyo? May binanggit na si Charles. About yata ano yun eh. About, yung human race, yung racial discrimination, yun ang gusto mabasa ni Charles. Ano yung libro, Joshua, sinabi? Kalimutan din ni Joshua. Okay. Nung time kasi na ako ito mga sa Panginoon, yun yung time na gustong-gusto ko ng mga personalidad. Si Karl Marx, si Lenin, si Stalin. Yun yung gusto kong tahakin. Yun yung gusto kong, mga idol ko yun eh. Mga idol ko yan. Inaaral ko yung kanilang personalidad. Yun ba yung anong gusto nila mangyari sa mundo. Sabi ko, parang tama yata sila, di ba? Kasi I'm looking for the answer of this world, di ba? Pero nung nasira na ako ng salita ng Diyos,
parang boom, mali pala lahat yun. So, ibig sabihin nito, pag yung alam mo, gusto mo, pag yung pala ay nabasa mo sa Biblia, useless pala yun. Okay? So, yun po yan. Sabi po ni Abraham Lincoln, President of America, for this book, we could not know, but for this book, we could not know right from wrong. I believe the Bible is the best gift God has ever given to man. Oh. So sabi ni Lincoln, Abraham Lincoln, that the Bible is the best gift. Ito yung pinakamagandang regalo ng Diyos sa atin. Subuhaan naman tayo. Sa atin, ha? Oh. Ibig sabihin nito, kung ito yung pinaka-the best gift, abay magkaroon ka dapat nito. Amen, mga kapatid? Bumili ka. Gift naman sa Panginoon eh. Ikaw nga, bumili ka ng cellphone. Maganda. Nag-invest ka ng 10,000, 15,000, 75,000. Oh, meron pa nga yung iba. Meron bang cellphone na 150? Meron? Cellphone na 50,000? Oh. Tapos, ang cellphone mo, 150,000. Pagkatapos, sakay-sakay ka ng jeep, mag-text-text ka doon, iwan mo lang. Oh, di ba? Eh ako, panatag ako, kahit sada ako, dahil alam ko naman eh, pag in-snatch ito, baka ibalik pa ito sa akin na maawa eh. Di ba? So ito po yan nabatid ha. Sabi po, George Washington, ano sabi niya? It is impossible to rightly govern the world without the Bible. Di ba, kagaya niya, no, ni Donald Trump ngayon, si Donald Trump, nag-preach na eh. Di ba? Yan sa Bible, napanood niyo ba yung preaching niya? Tinawag niya yung, yung federal agent at saka yung bilanggo. O, di ba? O. Sabi ko, ayos sa Trump. Parang pastor eh. O. O. Sa Bible kasi nakalagay, the last Trump. Baka huli na yung balik na pa yun, the last Trump eh. Out of context naman yun, pero si Andrew Jackson. Hindi si Andrew Pagsuliron. Okay. That boxer is the rock on which our republic rests. Yan yun. Yung republic natin, kaya nandyan because of the word of God. Okay? Kaya okay to siya eh. Binabanatan nga ni Donald Trump sino yung babae na kandidato. Di ba yung babaeng kandidato ay may nagsabi doon na Jesus is Lord, yung dalawang lalaki. O binanatan niya Kasi nga dapat pag may ganyan daw, dapat matuwa ka na mayroong tao sa rally mo na nagsasabi na si Kristo ang Diyos. So, hindi dapat ka ipagbawal. Ayos kong taong to eh. Sana mayroong Pilipinong presidente rin na gano'n, na maalam sa Bible. Kailan kaya mangyari yan? Baka pagdating ng araw, kakandidato siya, si Richard. O, di ba? O. Magsimula ka muna, Charles, pagka-presidente ng Purok. Yun. At least, gano'n. Diba? Si Ulysses Grant, the Bible is the anchor of our liberties. Ibig sabihin, ito yung ating freedom. Kaya ang Amerika, ang pinakabintahe ng Amerika is freedom. Nandoon sa kanila ang Statue of Liberty. Alam niyo ba yung ganyan, church? Yun lang ang natatanging ilaw nakakarating sa buwan. Church na yan. Abot sa buwan yan. Okay? Laser yan eh. Galing, Sabi ng kaibigan ko, kumain daw sila doon sa may Corona doon. Hotel pala yan. Sabi niya, haba brad, bakit ka dito sa Corona eh. Ayos hotel pala yun. Akala ko design lang yun. Hotel pala, meron palang hotel yung stars. Si Thomas Jefferson, the Bible makes the best people in the world. Kaya pala best because of the Bible. Amen, mga kapatid? Sana maging totoo, the Bible makes best students. Kung bihira, nung ganda, Oh. Hindi natin congratulate si si Francisca.
O, nanumpa na yung kahapon eh. O, ang daming anak ng pastor kahapon, mga membro, nandoon sa PCC. O. License, teacher na, LPT. License public teacher ba, tama? O, congratulations ha. Patiin nyo. Bigyan nyo ng milk tea. Ang mga mababa ang kaligayahan ni Princess. So, yun, okay? So, itong Biblia na ito, mga kapatid, kaya pag kayo mag-interview sa kulungan, ilan ang baptist na kulong? Subukan nyo. Punta kayo sa Kainta. Kung tanong lang kayo, meron bang baptist dyan? Na nakulong? Oh. Malapit-lapit na yata eh. Baka makita ulit si Ricardo eh. Wala po. Sa tagal ko nang nag-Bible study sa mga kulungan, ewan ko lang Antipolo, sa may Taytay, wala zero eh. Sa may Antipolo, yung Bible study ko sa kulungan, nasa yan eh. Nahigit 1,000 eh. Sabi ko, meron ba ditong baptist? Wala. Sa provincial, meron bang baptist dito? Wala. Sabi ng, yung nakakulong doon, bakit tayo mga baptist, mailap tayo sa kulungan? Mailap daw, no? Kasi nga po, naturuan tayo ng salita ng Diyos. Amen? Ano po yan? Alam natin, bawal magdroga. Ang droga lang talaga meron tayo, maintenance lang. Sartan, di ba, mga ganon, mga atorvastatin, mga biogesic, yun yung alam natin na droga eh. Yun, okay? Sige. To be continued, ito. Listen natin ngayon, paano ba nangusap ang Diyos sa atin? How God spoke to men. Paano ba Diyos ang usap sa atin? Una, nangusap ang Diyos sa atin through angels. Wala pang Biblia noon, anghel ang ginamit ng Diyos. Kay Abraham, doon makikita natin sa Genesis chapter 18, na yung anghel, angel of the Lord, ay nangusap kay Abraham. Diba? So God spoke through angels. Buksan natin mga Biblia. Genesis chapter 18. Sabi ko dyan, and the Lord appeared unto him. So, nagpakita ang Diyos. Pagkatapos yan, verse number Verse 2, and he lifted up his eyes and looked, and lo, 3 men stood by him. And he saw them, and he ran to meet them from the tent door, and bowed himself toward the ground. And said, My Lord, now if I have found favor in thy sight, pass not away, I pray thee, from thy servant. Let a little water, I pray you, be fetched, and wash your feet, and rest yourselves under the tree. So, nung araw, pag may punong kahoy ka, kasi mga disyerto yung mga lugar na ito, mayaman ka. Malaga ang punong kahoy, ha? Yun yung pinaka-air conditioning natin. Halimbawa, yung isang puno ng mangga, ano yan eh, ang katumbas niyan, isang air condition. At saka tinawag din yung mga puno, the lungs of the city. Kaya marami ng mga tawag doon, may sakit sa respiratory, mga asthma, mga kung ano-ano, kasi nga wala na mga puno. Okay? Yan. Sa bundok, wala na mga asmahin doon. Ano pa? And he said, My Lord, ayun. So ito po yan. So ito po yung angel of the Lord. Okay? Kaya, sa pagdating sa verse number 17, and the Lord said, Shall I hide from Abraham the thing which I do? O yun. I-hide ko ba? So itong angel of the Lord, angels, nagpag-usap. Pagdating sa chapter 19, verse 1, and they're praying to angels to Sodom at Eben sa gabi, and Lot sat at the gate of Sodom, and Lot seeing those
then rose up to meet them and bowed himself and with his face toward the ground. O, di ba? So, ito po yun eh. So, ito po yung two angels. So, nung araw, nakikipag-usap yung mga anghel. Sa book of Daniel, ganun din. Daniel chapter 9, angels. Nakikipag-usap. Okay? Wala pa yung Bible nung araw. Wala pang printed materials. It's the angels. Pangalawa, loud voice. Magipag-usap ang Diyos to a loud voice. Oh, paanong loud voice? Genesis chapter 3. Balikan natin. Nung magkasala si Adam. Di ba? Verse number 9. And the Lord, alangan naman, sabihin ng Panginoon, galing sa langit eh. Di ba? Alangan naman sabihin ng Panginoon, Adam, where art thou? Wala naman eh. Siguro, nagdano muna eh. Nagkidlat muna, tapos nagdagol-gol, di ba? Yung thunder. Pagkatapos, sabi siguro ng Panginoon, nakalagay dyan, and the Lord called unto Adam, and said unto him, where art thou, Adam? Di ba? Pambira, no? Doon sa, Garden of Eden. Parang yan, parang loudspeaker, bad. Where art thou, Adam? Pambira. Tatakot siya dyan, kaya nagtatago siya eh. Tago siya. Kasi pag maliit ang boses, hindi katakutan. Kaya malaking boses ng Panginoon. O, di ba? Loud voice. Panahon ni Noah, Genesis chapter 6. O. Verse 13. Tinawag, and the Lord said, and God said to Noah, alangan naman sabihin ng Panginoon, Noah, tatapusin ko ng mundo. Alangan naman ganun lang. O, sabihin ng Panginoon, di ba? Yung malakas sa boses. Paano? The end of the flesh is come before me. Oh. Ibang matakot si Noah doon, di ba? Loud voice yun. Hanggang verse number 21 yan. Kay Moses, tingnan niyo Exodus chapter 20. Exodus chapter 20. Nang magbigay ang Panginoon ng 10 commandments, mula verse 1, and God spake all these words, saying, I am the Lord God, which brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. O, alangan naman sabihin ng Panginoon, huwag kayo magkaroon ng Diyos-Diyosan, ha? Ano ba sabihin ng Panginoon? Thou shalt not have no other gods before me. O, yun. Nakalang loud voice yun. Kasi, a loud voice signifies authority. So, ang Diyos natin is a very authoritative God. Okay? Yun po yan. Subukan yung teacher nyo, palamya-lamya sa eskwelahan nyo, magturo. Nalamya-lamya din yung mga estudyante. Oh. Kailangan may authority. Okay? Another one. Ito na. Nature. Nung usap ang Diyos sa magitan ng mga natural na bagay. Alam niyo doon sa Africa, mayroong tao doon, anak siya ng tribal chief nila. Yung bang kagustuhan niya na yung makilala yung Diyos. Kasi walang nagtuturo sa kanila, walang missionary, walang writing, walang susulat, walang eskwelahan, wala lahat. Pupunta yan sa dalampasigan. So mula bundok, magbiyahe siya. Bata pa siya. Yung araw ba, sisikat ko yun sa, yung dagat. Tatanungin niya yun. Who are you? Hindi hira, yung araw, di ba? Tatanungin mo. Ang ganda naman kasi pag natamaan yung, di ba, yung dagat na napakalma, ang ganda noon eh. O kasi mag-create ng ilaw yun. Tapos, yung ilaw na yun, pag nag-create na yun, tatama sa kanya, tatanungin niya, who are you? Di ba? Who are you? Hindi na. Bukas na naman, gano'n na naman gawin niya. Who are you? Tinatanong niya. Oh. May dumating na missionary, tinuruan siya ng Biblia. Doon niya nalalaman na yung kanyang pinupuntahan pala. Ha? Yun ay creature lang. The sun, the mountains, the seas na nakikita niya, the wind na nakikita niya, the heat of the sun was only a creation of the great creator, which is God. Kaya nung nung nakamit siya ng missionary,
tumanggap siya, ayun, papatayin siya ng katribo niya. Ginawa niya, layas siya. Even his own father, ay papatayin siya. So, layas siya. Nung bumalik siya, marunong na siya, nakapag-aral siya professional na siya. Pagbalik niya, namangha na yung tatay niya, nawala. O ikaw ba mawala ng ilang sabihin mo, wala ka ng 4 years. Pagbalik mo, pambira. Umalis ka, nakabahag ka lang. Pagbalik mo, naka-Amerikana ka na. Pambihira yan, di ba? Ang lupit mo. Meron ka pa handkerchief dito. Biniktay ka pa. Pupunta ka sa tribo mo. Ang lupit mo yan. Negotiation. Nagipag-negotiate sa tatay niya. Ang sabi ng tatay niya, the white man's book. Ito, white man's book has changed my son. Okay, isipin mo yan, So, ang tawag lang nila sa libro nito, the white man's book, is the Bible, has changed my son. Nabago yung ko. So, nakita niya, nagmukhang maayos yung anak niya. Bumango pa kasi may mga perfume na O, di ba? Isipin mo yan. Kaya sabi niya, okay lang. Ayos daw. Pakinggan natin yun ang sasabihin ng anak ko. Hindi yung buong tribo, nakapakinig ng salita ng Diyos. Kasi nung araw, pagkaputi kasi, kinakatay yan. Hindi nyo ba alam na mga unang missionary na dumating sa Bagyo ay pinatay? Kasi dyan sa may Ilagan area, kinakatay nila yung mga puting tao Akala kasi nila pagkain Sipin mo, maninuno natin. Akala nila, masarap gawin kilawin maputi malinis Hindi ganoon. Kaya, may mga missionary din, nagbuhis ng buhay sa Pilipinas. Pinatay ng mga ninuno natin mga Pilipino. Okay? Kasama yan sa tinatawag na the seed of our faith. Okay? Nagdala sila ng Biblia, pinatay naman sila. Okay, nature. Buksan natin sa Romans chapter 1. At dito na magtapos. Napagod na ako Hindi na. Hanggang doon lang talagang buhay na Pagod na. Nung bata-bata ko, walang yun. Okay, Romans chapter 1, verse 18 to 20. Ano sabi dyan? For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of man, who hold the truth in unrighteousness. Who hold the truth in unrighteousness. Because that which may be known of God is manifest, and then for God hath showed it unto them. Ipinakita ng Diyos. Kanino? Sa atin, sa mga tao. For the invisible things, yung mga bagay na hindi nakikita, of Him, from the creation of the world, are clearly seen, being understood by the things that are made. Even His eternal power. Ibig sabihin yung palang eternal power ng Diyos, makikita natin yan through nature, doon sa creation niya. Magtatanong tayo, sino bang gumawa ng araw na ito? Sino bang gumawa ng ng mga bundok na yan? Sino bang gumawa ng puno na yan? Tayo kasi alam na puno yan. Pero pag pinag-aralan mo sa science yan, grabe. Yung yung tawag doon, ito. Pag-aralan nila yung mga pores na yan, anong tawag sa mga pores na yan? Mga butas na yan. May butas yan Anong tawag, princess? Roding, anong tawag sa mga butas nito? Stomata ba? Tama? Stomata? Stomata. Parang mata rin ng tao, Stomata. Okay, maghalapit-lapit, stomata. Yun. Isipin mo, pag yan ay para mabuhay yan, matatamaan mo na yan ng direct sunlight. Photosynthesis yan. Di ba? Science ng konti. Isipin mo yan. Pagkatapos, pag napagod yan, magsusweet yan. Kaya nga,
Tayo dapat umiinom tayo ng buko Diyos eh. Isipin mo, ang taas-taas ng puno. Pineliter ng Diyos yan. Di ba? Mula sa baba, grabing filtration yan. Inakyat sa taas. Pagkatapos yan, habang maliit pa yun, nilagyan ng pakunti-kunti, di ba, hanggang palaki ng palaki? Pagkatapos, ayaw niyang uminom ng buko Diyos. Ang bihira yan. Grabe, gusto niyo talaga mineral water, yung gawa ng tao eh. Ha? Oh, buko shake. Gusto talaga niya, asukal eh. Oh. Kaya nga mawawonder ka dyan eh. Isipin niyo, di ba? Ang galing ng creation ng Panginoon. Isipin mo pa, ano nangyari na yung tubig, iakyat papunta doon at ipunin doon. Di ba? Ang lupit eh. Magtatanong ka, paano ang proseso niyan? Pagka yung tinanong ko, anong process yan? What is the name of processing? Di ba? Mula dito sa, isipin mo, meron tinatawag na level yan, yung water level. Wala yung level, nandun sa taas eh. Oh. So doon pa lang, makikita natin, ay, hindi ang kayang gawin ng tao. Sayang. Meron talaga ano yan, gumawa. Supreme being. Pero yung nakalagay sa Bible eh, di ba? Ha? For the invisible things. Invisible naman yun eh. Yung tubig na umakyat doon, invisible yun. Di mo nakita yun eh. Pumunta doon. Oh. Are clearly seen, being understood by the things that are made. His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Wala tayong excuse. Isipin mo, magpa-araw ka lang dyan sa umaga, meron ka ng vitamin D. Ayaw ng tao ng vitamin D, bibinta doon, pumunta sa Mercury Drug, bibili ng vitamin D. Magpa-araw na lang kasi kayo para libre. Kung sa talaga ninyo, yung pharmaceutical, iinumin niyo yung vitamin D. Meron naman vitamin D dyan. Take it from the animals, yung mga aso, yung pusa, nagpa-araw eh. Tayo kasi bago magpa-araw, may lotion muna. Yung lotion na yan, papasok yan sa mga pores natin, pupunta yan sa mga blood vessels, sa mga veins natin, iikot yan. Pag kami mayroong mercury content yan, papasok yan sa puso natin, delikado puso natin. Mapektuhan yung blood noon. Papasok yan dito sa mga lipid natin dito. Ayan. Problemang malaki. Kaya dumadami yung tao may sakit Alzheimer's. Yun yung kagagamit ng mga iron cast, aluminum. Kaya pag bumili kayo, wala aluminum. Stainless talaga. Stainless steel. Promotion yan. Huwag yung kasi pagka aluminum kasi ang sanhi niyan, di ba? Yung chemical noon, tingnan niyo yung mga aluminum ninyo. Di ba? Pagka inanuhan nyo ng niyan, magano kayo, tawag doon, magsuka kayo, magpaksiw. Butas-butas yun eh. Nakanyo, nasisira eh. Bibili kayo ng yung tawag doon, banana ko, yung niluluto na ganyan. Kita mo yung kanyang, yung tawag niyan, sandok. Kalahati na lang eh. Napulpud na eh. Di ba? Saan napunta yun? Hindi kinain ng mga customer. Pagdagan ng gano'n, talaga naman. Sabi ko, ate, nasaan na po kalahati yan? Natunaw na eh. Sabi mo, tapos kinain natin yan. Napakaliit na fiber yan. Sasama yan sa dugo natin. Pag bumara yan, patay kang bata ka. Yan, aluminum content yan. Alzheimer's yan. Babara sa utak yan. Yung mga ninong natin, kaya walang Alzheimer's. Bakit? Pag yan ay magluto, pat yan. Yung pat na yung palayat, di ba? Pag nagluto pa yan, grabe ka-healthy. Kukuha kayo ng dahon ng saging, yung mga isda, nilagay doon, di ba? Dahon ng saging, nilagay dyan, pambihira. Mga taga-Bicol, dahon ng gabi. Di ba? Lagay doon ng mga ingredients, luya, bawang, sibuyas, pambihira, di ba? Lagay doon. Pagkatapos ng lagyan ng gata, tatakluban, ay pambihira. Lahat nakakain eh. Yun ang tinatawag na sabaw pa lang ulam na. Walang gano'n yan. Sabaw pa lang ulam na. Di ba? At saka ito pala, Bicol pala ito eh. Tayo kasi ngayon,
Lalo mga anak natin, ang lagi gusto barbecue, di ba? Yung may mga joy-joy pa, di ba? O, yung bang ginakailangan, naka-rolling-rolling doon sa anong powder na yan, o, ha? Okay, yan, healthy naman yung samgyup, o, healthy yun. Kasi nausukan yung mantika, lumabas na. Kaysa yung pinirito mo, di ba? Nandoon ang tabak, pinirito mo pa, ang bihira. Pero yung samgyup, okay yan. Kasi habang kumakain ka, yung baso nila doon, napupuno ng mantika, yun tinanggal mo yung mantika. Oh, mas okay yun. Oh. Kita niyo ang Panginoon na magluto siya. Anong niluto ng Panginoon? Paksiw? Hindi. Anong ginawa ng Panginoon na magluto siya? Ihaw Kaso lang, nandoon sila sa dalampasigan. Alam nga naman baka ang ilulutuin ng Panginoon. Isda yung hinuli ng mga mangingisda. Sila Pedro, di ba? Bakit? Makahuli ba sila ng baka doon? Sa dagat ka? Isda Kaya isda niluto ng Panginoon. Kaya ang palad ng mga taong yun Nakakain sila, ang cook nila, Panginoon. Sipin mo yan. Napakapalad ng mga tao na yun. Mag-backslide ka pa ba? Nilutuan ka ng Panginoon? Posible yun Ba, na-backslide pa rin si Peter Sipin mo, yung cook niya, tagapakain niya, nagluto. Kapag dating sa langit, lapitan na si Peter, salbahin ka. Nilutuan ka ng Panginoon, pagkatapos babaksay-baksay ka pa. Kung dumating ka sa panahon na namin, nabugbog ka lang ng taga-Brookside Nabugbog ka ng Brookside Salamat ka lang, Pedro. Hindi ka umabot sa panahon namin. Pag umabot sa panahon namin, nako, iyari ka talaga. So, yun po yan, mabudid Kaya naunawaan natin, mabudid, yung mga invisible things, okay? Kaya pagdating sa verse number, sa dulo, so that they are without excuse. Walang excuse. Ay, hindi naman. Walang missionary dito Meron. Lalo na ngayon. Nagkaroon ng pandemic. Ang statistics, tumaas ng times 3. Yung ibig sabihin, yung tao ba, yung awareness ng tao about the Bible, tumaas bigla. Kasi nang simula ng pandemic, hindi ko yung mga nakakilalang tao na pastor ako, alam mo pag nasa lubong ko, anong tanong, pastor, katapusan na ba ng mundo? Babalik na ba ng Panginoon? May erap ito Samantalang kausapin mo, ayaw Ngayon, ikaw nang kakausapin. Yun po yan mga kapatid, ha? Okay? Kaya pagdating sa verse 21, because that, when they knew God, they glorify Him not as God, neither were thankful, but become vain in their imaginations, and their foolish heart. Tingnan nyo laging binabanggit yan, foolish, yung puso natin. Bakit? The heart is deceitful above all things. Okay? Yan, foolish heart. Was darkened. Professing themselves to be wise, they become fools, and change the glory of the uncorruptible God into the image made like corruptible man, unto the birds, and four-footed beasts, and creeping things. Yung pong nangyari, yung totoong Diyos, pinalitan ng tao. Kasi ang tao, napaka-idolatros. Okay? Kaya, true nature, nangungusap ng Panginoon. Kung sa atin, mga edukadong tao, sinong gumawa ng oxygen para sa akin? Sinong gumawa ng hangin para sa akin? Di ba? Kung nasa Boracay ako, mayroong di ba? Yung, anong tawag niya mga? Helmet. Nalagay yung helmet, di ba? Nakakahinga ka doon sa lalim. Isipin mo, papakain ka ng mga isda dyan. Isda. Hahanapin mo kung nasaan si Dodong, tsaka si Ariel, di ba? Hanapin mo. Si King Triton, hanapin mo kung nandun si King Triton. Wala hindi makikita doon So nakakahinga ka. Pero bago ang baba, sabi ko doon, compressor yan. Safe ba na oxygen yan?
Anong sagot sa akin? Hindi, sir, makahinga kayo. Ang tinatanong ko kung safe air ba yon? Kasi yung hangin na yon, dumaan sa makina. Di ba? Papunta sa hose, papunta sa ilalim ng tubig. Kaya tanong ko, is it is safe air? Ang sagot sa akin, hindi, sir, makahinga ho kayo. Okay. So, ibig sabihin, nalanghap mo yung galing sa makina, mayroong ang kasamang carbon doon, imposibleng hindi eh. Di ba? Kasi kung mayroong konting spark yan ng tawag doon, hindi ka naman mamamatay. Kasi pag na-disgrasya ka, mag-aladimsuban ka lang, yung hangin sa bulong, pwede kang huminga doon eh. Di ba? Lalim. Pero huwag mo na hintayin yun. So dito po yan din. Kaya ang resulta na ginawa ng Diyos, wherefore, ito yung final. God also gave them up uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves. Ayun. To change the truth of God into a lie. Ayaw nila. Di ba? Yung California. Take God out of California. Ayun. And worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Yan po yan. Kaya, nature, nangusap na ang Panginoon sa atin. So, hanggang na po ako, kapatid. Tumayo po tayo, tayo mo na lang. Heavenly Father, we thank you so much sa mga palaala po ninyo. Thank you for what you have done. Thank you for your words. Thank you for reminding us. And as we part ways, I pray, dear Father, na kayo po ang patuloy na kumilos sa puso't isipan ng bawat isa. Thank you for reminding us for your words. Harinawa, ang salita po ninyo, we will hide it in our hearts. And we're going to love your words and live its precepts and principles. Apply it in our daily lives. If God has something for you and you're minded by God's word, you can come and talk to the Lord in prayer right now. Thank you, Father, for your reminders. Bless us as we part ways, and I pray na kayo pumatuloy na kumilos sa puso't isipan ng bawat isa sa amin. Dalayan ko po na gabayan niyo po ang mga anak po ninyo. Lagi namin ipamuhay ang inyong mga salita. Sundin ang inyong mga salita. Mahalin ang inyong salita. At ibahagi ang inyong salita. Lahat na ito ang inyong dadalangin, pinapasalamatan sa magaling sa Kristo sa aming Diyos sa baligtas. Amen. Tawagin natin, Brother Ramel, to please come.